Ito ang presidente ng... I'm the president of this group. Dahil nga bumagyo, nagkataon po itong Jollibee na inorderan ko po na Chicken Joy. Sabi ko ipamigay na lang po namin. Kaya nag-decide po kami, dito na lang namin ipamigay. Kaya nag-decision po kami bumaba dito. Siguro isang paraan na rin po natin ito para mabigyan din tayo ng pagkakataon na makapili ng tama para sa atin. Kasi iba pa rin po yung makita natin ng personal, yung taong gustong maglingkod, at saka yung makilala po natin. Kasi kayo na po ang makakapagsabi sa damdamin ninyo kung may karapatan po ba isang taong katulad ko na gustong tumulong sa Maynila. Dahil ako po ay may mga kamag-anak at meron po kong auntie na dalawa na mga Muslim po, kapatid nating mga Muslim, at may mga pinsan po akong 100 na mga Muslim po na dito po nakatira sa Alegi po. Nagdesisyon po kami na dito namin po ibaba. Kasi nga po marami pong bata dito, baka mabigyan po natin ng kaunti, pangkaligayahan lang ng Jollibee. Kasi ako po bata, kaligayahan ko na yan Jollibee. Pagka nilibre na po ako ni Mama sa Jollibee, masayang-masaya na ako. So, iniisip ko po, yung damdamin ng isang bata, pag nabigyan, at least kahit paano, ang magulang matutuwa. Kasi yung anak mo masaya. Di po ba ganun yung nanay? So, ako po, si Mana Tamundong, ipinanganak po ako at lumaki sa San Andres Bukid, Maynila. Dito po sa may Onyx. Kung po kayo sa lugar ng Onyx, doon po ako lumaki sa may Estrada, na kung saan ganito po karami ang lugar din namin. Sa akin po, yung pakiramdam ko pong makarating dito, parang nakarating na rin po ako sa mga kamag-anak ko. Kaya sabi ko, gusto ko sanang bumaba para makasalamuha din po yung mga kabataan dito, yung mga senior citizen. At the same time, makilala nyo rin po ako, hindi lang sa tarpaulin. Kasi di po ba tayo, gusto natin ng tunay na pagbabago sa Maynila, lalo na po sa ating mga kapatid na mga Muslims na gusto rin natin matutukan po tayo ng programa dahil nga po nung kamakalang yung 2 days ago po, kasama ko po yung aking mga pinsan, galing po Cagayan de Oro. Sapagkat mayroon pong inasal at kami po ay nagkita-kita sa Robinson. At yun nga, napag-usapan namin na magganap po ako ng outreach dito sa Arlegi, kung saan doon po sila nasasakupan na barangay. Pero anyway, ako po sa totoo lamang, isa po akong senior citizen advocate. Ibig sabihin po, ako po ay lumaban para sa mga senior citizen pagdating sa kanilang benepisyo at karapatan. Ano man po ang estado natin sa buhay, ang tinitirahan ko po pagmamahal ay sa mga senior dahil nga po, andyan ang aking mama, ang papa, andyan ang aking mga auntie. So nakita ko po yung kalagayan ng mga senior citizen natin na sana may programa po ang ating local government para sa libreng gamot, libreng pagpapacheck-up, at the same time po, yung mga dagdag pang benepisyo na sana matuunan po ng pansin ng ating gobyerno. So ako po, nandun yung aking damdamin sa mga magulang, sa mga lolo at lola, kasi ako po ay isang magulang na rin, na alam ko po ang pakiramdam ng isang magulang na nagigising ka, araw-araw nagiisip ka, paano mo ba maitatawid yung buhay ng iyong mga anak, makakain, paano ba talaga kahit na lola ka na, nagdidiskarte ka pa. Lalo na po sa inyo na ang karamihan po na trabaho ay yung pagtitinda, vendors, na nakita ko po kung paano at ano po ang sitwasyon po ninyo ngayon. Kaya sabi ko, dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon ng ala na ako po ay makapag-likod, gusto ko po gawing tama at maayos. Kaya ako po ay bumababa para makilala nyo rin po kasi mahirap naman yung gusto mong tumakbo pero hindi ka naman bumababa sa lupa para itapak mo at iparamdam mo sa iyong kapwa na ikaw ay tutulong. Ako po talaga, sa halos 3 taon na ako po ay bumababa, kahit wala pa hong eleksyon, ako po ay bumababa na sa Maynila dahil nga po tinutukan ko ang online registration ng mga senior citizen, hindi lamang po sa kabuuan ng Maynila, kung hindi sa iba't iba pang probinsya. Dahil ako po ay nilapitan ng Ahensyang National Commission of Senior Citizen
na gusto po nila makatulong ako maibaba po sa bawat barangay ang online registration sapagkat ito pong database na ginagawa ng NCSC o yung ahensya po ng mga senior, gusto po nilang malaman at malaman ng ating gobyerno ilan po ba talaga ang senior citizen sa buong Pilipinas. Para alam po natin kung gaano kalaki ang budget na dapat ibaba pagdating sa kanilang pangkalusugan, pagdating sa kanilang mga ibang pangangailangan. So dito po magbabase ang ating gobyerno para makapagbaba ng tamang programa na kung saan kahit hindi pa po tapos ang online registration, nagbaba na po ang ating mahal na Pangulong Marcos ng 43 billion pesos para sa health insurance sa mga senior citizen na kayo po ay entitled sa 5,000 pesos worth of health insurance. Ang health insurance po na yan ay magagamit ninyo para kayo ay magkaroon ng libreng check-up, libreng gamot, mga ultrasound, kung ano-ano pa, CT scan, at the same time, magkaroon kayo ng yearly na matignan po at ma-monitor yung health ng mga senior citizen. Dahil alam niyo naman, pag senior na po kayo, hindi naman maiwasan na hindi iinom ng gamot. Eh paano po kung wala kayong pera? At least man lang may gobyerno po tayo, pwede natin masiglalan na pwede po nating malapitan at tayo po ay matulungan. Nung ako po ay nandito sa online registration, nag-umpisa po ako dito, 150,000 pa lang ang nakarehistro online. Pero dahil sa puspusan na pagbaba ko ng 2 taon, ito po ay nasa 9 million na po na mga nakarehistro ng mga senior citizen. So malaking bagay po yan dahil ang kabuuan po ng senior sa buong Pilipinas ay 12 million. So, mag-online po kayo, mag-register po kayo online dahil ang 12 million po, pag nakuha natin yung at least 10 to 11 million ng mga senior, eh, ibababa na po yung programa sa inyo. Ang hawak na po ng programa ng mga senior ay yung ahensya ninyo na National Commission of Senior Citizens. So, ibig sabihin, ito pong ahensya ay ahensya po ng mga senior na malalapitan nyo ng direkta. Hindi na po kayo mahihirapan. Saan ba ako lalapit? Lapit ako sa barangay, hindi ko na makasundo. Lapit ako sa DOH, susulat ka, pero hindi ka naman re-replyan. Lapit ka sa City Hall, papabalik-balikin ka, wala naman nangyayari. So, ito po, kagandahan po dito, may sarili na po kayong ahensya na pwede niyo po direktang malapitan. Pinapaliwanag ko po dito, ano po ba yung benepisyo na matatanggap ng mga senior? Nabanggit ko nga po yung health insurance. At the same time po, yung national government natin o national funds, kapag meron pong gustong ibigay sa inyo o itulong, direkta na po sa inyo. Kayo na po ang makakatanggap dito. Butante man kayo o hindi. Yun po ang kagandahan nito. Kasi alam naman natin, minsan pag hindi ka nabutante, parang hindi ka na pinapansin, alam po. Pero hindi po ganun ang pamantayan ng ating administrasyon. Ang tinitignan po natin dito ay lahat ng senior ay matulungan. Ang hirap po maging senior. Ako nga po, 47 years old na. May nararamdaman na rin po ako. Sumasakit na yung likod ko, nahihilo-hilo ako, hindi ko alam kung kulang sa tulog. So yung pag-aalala natin sa sarili, nalala po eh. Kasi papunta rin ako sa pagiging senior. At least po yung lakas na meron pa sa aking katawan ngayon, gusto ko pong gamitin na makatulong para sa inyo. Dahil alam ko po, darating ang panahon, magiging senior citizen din po ako. At least alam po, may benepisyo rin po ako matatanggap. Di po ba? Isa naman hintayin ko pang kuba na ako. Tapos saka pa ako tutulog. Hirap ka na maglakad. Baka mag-wheelchair na ako. Pagkatapos doon pa ako gagalaw. Kaya pag tinatanong po ako ng ating mga kababayan, bakit po kayo tatakbo, ma'am? Hindi ganda niyo naman. Wow, kunwari lang po yun. Parang wala naman kayong stress sa buhay. Gusto ko po kasi yakapin yung stress ninyo. Gusto ko po kayong matulungan sa programa. Dahil ang proyekto natin ay salamat. Yung oras na nandito po tayo, ilaan po natin sa paglilingkod. Lalo na nakikita po natin, marami po ang mahihirapan talaga. Hindi naman po siguro biro yung nakikita po natin sa ating environment. Katulad po ng mga anak natin, o mga apo na naiiwanan. Tayo po, nakayanan natin ang problema. Paano po yung maiiwanan po natin? At least sa ganitong paraan,
mayroon tayong programa, mayroon tayong papamana sa ating mga anak, alam po natin, may tutulong at tutulong po sa kanila. Kayo po ba, ano po ba ang mga hinaing po ninyo dito? O ano po ba yung mga programa na gusto ninyo, may makakit po ninyo, lalo na po dito sa inyong community? Nakukuha ko yung punto de vista po ni Aling, Ustad, sa ano namin, na parang pangitingnan na you are the leader or magiging ina ng ating lungsod ng Maynila na ganito lang ang entertainment namin sa inyo, samantala ay may lugar naman. Tama naman yung punto de vista niya. Dahil sinabi ko rin sa pamangkin ko na ginising ako, sabi ko, sabi ko na pagkano dapat hindi ganito within isang oras o mga isang araw para mapaganda at meron tayong coordination. Not only me, not only even the President Administrator of the Manila Polimos, nandiyan, hindi niya aalam. Pero maaf na lang tayo dahil lang nasa isip ko yung kautusan sa ating mga Muslim na ayon sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahalin mo ang iyong bisita. Sobra pa sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya ma'am, welcome na welcome kayo dito sa Manila Golden Bazaar. Kaya nga ma'am, sa totoo lang, kanina ko patinitingnan yung apelido mong Tamundong, if I'm not mistaken, ay meron po noong 70s na mga Tamundong family, Dr. Tamundong Opisulan in Takurunin Sultan Kudarat na pumalagi rin sa amin sa Maguindanao, lalo na sa Talayan, at kaya naman tayo yung Tamundong sa lugar namin in that time for activity tayo sa sasakyan. Kaya nga kung di ako nagkakamali si Dr. Tamundong na yun, ay nasa province ng Maguindanao. Kaya sinabi mo na may lahi o may tukang connection ng Muslim na tama yun ma'am, dahil since the beginning ng dato of the Philippines ay tayo mga Moro at Muslim. Dahil the real meaning of the Moro ay defender sa mga tayo ang mga nakap ng ating minamahal natin ng bayan. Kaya ma'am, maraming salamat at congratulations ulit. Ayok lang. Galing naman, hindi ko may iyak.